guys, si Ron TV ulit. For today's video natin guys, pag-uusapan natin, marami kasi na itong naghahanap ng motor na to si Yamaha MIUI tsaka si Yamaha Mio Gear. Yan, dalawang trending units yan. So pag-uusapan natin, halika dito. Ay, pero pala, mamaya na pala. Pero bagong lahat muna, intro muna tayo. Yun nga guys, for today's video natin, ikukumpara natin si Yamaha MIUI kay Yamaha Mio Gear. Yan guys. Guys, hindi natin sila pagtatapatin ngayon para pagkompetensyahin at pagsabungin yung mga owners ng dalawang to. Pagtatapatin natin sila para dun sa mga bagong bibili, bagong nagnanais na magkaroon ng motor, meron silang idea kung sino ba talaga sa kanila ang gusto nilang piliin. Kung si Yamaha MIUI o si Yamaha Mio Gear. Kung tutusin guys, halos parehas lang naman talaga yung specs nila, parehas din yung kanilang mga abilidad. Doon lang sila nagkataro sa itsura. Ito guys, para tunghan nyo, umpisa natin ang kanilang mga headlights. At ito na nga, sa bandang kaliwa, kupunan ng Yamaha MIUI 125. Sa bandang kanan naman, kupunan ng Yamaha Mio Gear 125. Parehas 125 yan, parehas Yamaha ang gumawa at parehas na parehas halos ang specs. Idea lang to kung sino ang pipiliin ninyo, okay? Sisimulan natin syempre ang pinakamatanda sa kanila, ang Yamaha MIUI 125 yan guys. Kung mapapansin nyo, sa harapang bahagi niya pa lang, letter M na yung kanyang disenyo. Talagang Mio, pang Mio na talaga. Ang headlight niya, bulb type. Ang signal light niya, bulb type din. Pero talagang napakagwapo ng harapang bahagi na to when it comes sa pagtingin natin. Talagang yung kapugian, build-in na sa kanya. Talagang buhay na buhay ang pagkabuhay niyan. Dumako naman tayo sa kanyang kapatid. Yan, si Yamaha Mio Gear 125. Kung mapapansin ninyo, ang kanyang mga bumbilya sa harapan ay LED na yan guys, LED. Mapapansin nyo, yung signal light niya, bulb type. Pero napakagwapo rin at talagang may palag din to. Kayo nang bahala kung sino ang pipiliin nyo. Dapat sa pagpili ninyo, yung hindi kayo magsisisi. Kasi araw-araw yung sasakyan yan. Dapat araw-araw kayong satisfied, di ba guys? At ito, dumako tayo sa kanyang panel board para magkaroon kayo ng idea kung sino ba talaga ang mas gusto ninyo. Kung si Yamaha Mio Gear ba o si Yamaha MIUI. Bigyan natin ng kanya-kanyang oras para kanya-kanyang pagsikat. Okay, unahin natin si Yamaha MIUI. Mapapansin ninyo, meron siyang analog display ng kanyang speedometer. Yan, kung mapapansin nyo, analog display. Meron din gauge ng gasolina. Merong mga indicator sa gilid ng kanyang mga warnings. Diba? Kompletong-kompleto, maliwanag at kitang-kita. Dumako naman tayo sa kanyang kaibigan, sa kanyang kapatid. Yan, kung mapapansin nyo, si Yamaha Mio Gear. Yan, analog display din ng kanyang mga speed meter at gasoline gauge. May mga indicator din yan sa gilid at talaga namang halos na mamarehas lang din siya kay MIUI. Babase na lang ito sa inyo kung sino ba talaga sa dalawa ang ninanais at ginugusto ninyo. Kayo nang magdesisyon yan. At ito guys, dumako tayo sa kanya-kanya nilang mga footboard at saka yung mga espasyo sa harapan. Bigyan natin sila ng kanya-kanyang video para maunawaan natin kung sino ba ang mas maluwag at kung sino ba ang mas masikip. Unahin natin si Yamaha Mio Gear. Yan, kung mapapansin ninyo, napakaluwag ng legroom ni Yamaha Mio Gear. Merong mga owners na nagrereklamo na masikip daw yung legroom. Paano yung mga kamote? Hindi nila alam yung tamang pag-upo doon sa upuan. Nakaupo sila doon sa may bandang tungkil na ng upuan. Kaya in result, didikit talaga yung mga tuhod nila doon sa may harapang fairings. I-proper set nyo guys para makita nyo yung talagang space ng legroom ng motor natin. Yan, proper set yung ginagawa ko. Pansin nyo, maluwag siya. Dumako tayo sa Yamaha MIUI naman. Mapapansin ninyo, same lang halos ng legroom ang Yamaha Mio Gear at Yamaha MIUI. Papaalala ko lang sa inyo, huwag kayong uupo doon sa may bandang unahan ng upuan kasi hindi na talaga tama ang sukat na mangyayari niyan. Nakadikit ang tuhod nyo sa fairings yan. I-proper set nyo, may guide yan. Okay, dito naman sa angulo na to, pag-usapan natin ang kanyang overall dimensions, kung ano ba ang kanyang category, width, oil tank capacity, etc. Para dun sa mga kukuha ng mga kababayan at katropa natin dyan, meron na kayong idea. Unahin natin si Yamaha MIUI 125. Category, syempre scooter. Overall width, 685mm. Oil tank capacity, 0.84 liters. Wheelbase, 1,260mm. Height, 1,035mm. Seat height, 750mm. Seating capacity, dalawa lang.
Overall curb weight na to, 94 kg. Ground clearance na to, 135 mm. At overall length niya, 1,870 mm. Dumako naman tayo sa kanyang katropa. Okay guys, overall cut dimension ng Yamaha Mio Gear. Category niya scooter, width niya 685 mm. Seating capacity niya, 2. Ground clearance 135 mm. Seat height 750 mm. Overall curb weight niya 96 kg. Height niya 1060 mm, length niya 1870 mm. Oil tank capacity 0.8. At bakuin naman natin ang upuan ng Yamaha Mio i125 natin. Kung mapapansin niyo, plain lang yung bangko niya, walang masyadong dinagdag na kolorete. Yung kanyang carrier merong letter M na nagpapahiwatig talagang siya si M3, di ba? Napakalupit talaga ni Yamaha Mio i125. Dumako tayo sa kanyang U-box. Kung mapapansin niyo, ang U-box niya ay may kalaparan pero kababawan lang. Pero sakto na rin to sa daily use natin kung mapapansin niyo. Ang ilalim ng kanyang bangko ay kulay itim. Yan. Ang fuel tank capacity ng motor na ito ay 4.2 liters. Yan. At ito ay kumukonsumo ng 46 km per liters na may horsepower na 9.3 horsepower. Dumako tayo sa kanyang kapatid, Yamaha Mio Gear. Kung mapapansin nyo, parang dito nakakaselos eh. Maganda yung bangko ni Yamaha Mio Gear. May mga stitching siyang design. At talaga namang nakakaakit, o diba? Talaga namang parang nalugi dito ang ating Yamaha Mio ay diba? Tumako naman tayo sa kanyang carrier. Yan, mapapansin nyo, oblong na napakasimple lang din talaga. Na walang masyadong ginawang disenyo. Dumako tayo sa kanyang U-box. Kung mapapansin niyo dito sa U-box, halos magkahawig lang sila ni Yamaha MIUI. Yan, hawig na hawig. Yung bangko nga pala talaga nila guys, hawig na hawig din talaga ang kanilang bangkuan. Yung frame, yung pinaka-frame, magkamukha sila ni Yamaha MIUI. Yan, dumako tayo sa fuel tank capacity, 4.2 liters. Ito ay mas matipid guys kumpara kay Yamaha MIUI. Siya ay kumukonsumo ng 50 kilometers per liters. Di hamak na mas matipid to kay Yamaha MIUI 125. Guys, dagdag kaalaman, ang bangko ni Mio Gear at ang bangko ni MIUI M3 ay magkaparehas. Okay? Okay guys, in addition guys, ang Yamaha MIUI at Yamaha Mio Gear ay merong mga S version S version. Yan guys. Ito nga palang Yamaha MIUI natin, kung mapapansin niyo, meron siyang shutter keys. Dumako tayo sa kanyang kapatid, si Yamaha Mio Gear. Same sila ng susi, same sila ng shutter key. Almost the same talaga sila. Ulitin ko guys meron silang S variant S variant. Dumako naman tayo sa kanilang mga taillight. Yan, kung mapapansin niyo, ang taillight ni Yamaha MIUI, bulb type siya. Yan, meron siyang carbon na konti dyan at maganda tingnan. Dumako naman tayo sa taillight ng Yamaha Mio Gear. Pabilog siya na may bulb type din yan. Bulb type sa loob yan. Pabilog siya, wala siyang patulis. Dumako tayo sa presyo. Yamaha MIUI, 77,900. Down payment, 3,895. 5% DP lang dito guys sa premium bikes. 2 years, 4,900. 3 years, 4,018 pesos. Di ba guys? Makakatipid ka, basta sa premium bikes ka kumuha. Dumako naman tayo sa kanyang kapatid na si Yamaha Mio Gear 125. Yan guys, cash price, 79,400. DP 5%, 3,970. 2 years, 4,995. 3 years, 4,095. Yan, kung mapapansin nyo, mas mahal ng konti si Mio Gear kesa kay Yamaha MIUI. Kayo nang bahala mamili guys. Okay, montage naman tayo. At ayun na guys, natapos na tayo. Sana guys, yung ating mga video ay huwag niyong mamasamain at huwag niyong iisipin na pinaglalaban ko yung dalawa. Ginawa ko tong video na to para syempre merong idea yung mga kababayan natin, yung mga riders natin na kukuha pa lang ng bagong motor
kung sino ba talaga yung gugustuhin nila, si Yamaha Mio Gear o si Yamaha MIUI. Pare sa mga Yamaha yan, nasa sa inyo na kung sinong pipiliin ninyo. So bahala kayo kung saan kayo masaya. Di doon tayo, si Ron TV. Sheesh!